Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng talakayan natin dito po sa ating Veritas. Ito pong Veritas, bagong YouTube channel ko po ito. Mayroon din po tayong Veritas meta page. O, mga kabunyog, dito pumipili ako ng pinakapiling topic. Dinidiscuss ko ito para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan, ang Veritas. Dahil naniniwala tayo, ang katotohanan o ang Veritas ang magpapalaya sa ating bayan. Ito, mga kabunyog, hmm, lumilitaw ayon mismo kay Secretary of Interior and Local Government, SILG, John Vic Rimulya, lahat ng all points, lahat daw ng punto, lahat ng ebidensya, lahat ng kung lahat ng anggulo, kung titingnan mo, lahat ang direksyon papunta sa konklusyon na nagpakamatay, ah, di umano si dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Ayon mismo 'yan kasi lumalabas naman talaga do'n na dalawa na lang naman, eh. Nung una sabi natin tatlo ang posibilidad. Ang una, may foul play. Ibig sabihin puwedeng pinukpok, nahulog, kaya binaril, ah, nahulog, kaya tinulak. 'Yun ang may foul play. Pero wala, eh, ah, walang ebidensya na pinukpok siya kaya nahulog, wala namang na binaril kaya nahulog, hindi. Walang foul play. So dalawa na lang ang posibilidad. Yung sabi ng asawa ni Cesar Cabral, nadulas, na aksidente, ah, parang sa kanyang bersyon, ah, nandun para mag-unwind, naupo doon sa gilid ng ng bangin, siguro nahilo, nadulas. Oh, 'yun ang version ng asawa ni Engineer ni Cesar Cabral. Pero ayon sa driver nung nagsasalaysay yung driver ng pangyayari, naiiyak siya. Sabi niya, "Hindi ko naman kasi iisipin na gagawin niya 'yun." O di siyempre 'pag sinabi mong hindi ko naman inisip na gagawin niya 'yun. Kasi tinatanong yung driver, "Bakit binayaan mo, iniwan mo, na yung amo mo?" Ta's binalikan niya na lang. Sabi niya nagpaalam daw kasi na iwanan muna siya kasi magre-relax lang. So ang hindi niya sabi niya hindi niya naman daw inisip na gagawin niya 'yun. O so yung gano'ng statement na kahit yung driver naniniwala siyang nagpakamatay yung amo niya kasi sinabi niya, ah, ano, hindi ko naman inisip na gagawin niya 'yun. Kaya ang konklusyon ni SILG, Jun Vic Rimulya, nagpakamatay, ah. Kaya lang siyempre sa pamilya may denial pa sila, eh. May denial pa sila, parang pinapalabas nilang nag-ano, nag, ano ito, nagre-relax sana dun sa tabi ng bangin pero nadulas, na aksidente. Pero sabi nga ni SILG Jun Vic Rimulya, hindi, all points, lahat ng anggulo, nagpapakita na nagpakamatay ito. Ngayon, kung sa pagpapakamatay kung yun ang nagiging konklusyon sa imbestigasyon ng gobyerno, ng mga awtoridad, mga ahensya ng gobyerno, ah, ang sunod na tanong, bakit dun? Bakit dun sa Benguet? Bakit kailangan niya pang umakyat doon sa Benguet, sa Baguio City, ah, para dun magpakamatay kung nagpakamatay siya? Hmm? Dito lumilitaw na maraming transaksyon itong si Yussi Cabral sa bahagi ng Baguio City at ng Benguet. Unang-una, yun lang tinuluyan niyang hotel, yung Ion Hotel, ayon kay SILG Rimulya din, pag-aari daw yun ni Yussi Cabral. Totoo, hindi sa kanya nakapangalan sa isang Engineer Dave Sanchez, pag-aari ng Sanchez family. Pero ayon sa Billionaire News Channel, itong si David Sanchez di umano ay karelasyon ni Cabral. Yan. Marami ng anggulo ang lumilitaw. Ayon yan sa Billionaire News Channel. Pareho sila officers ng PICE, yung Philippine Institute of Civil Engineers, kasi itong si Yussi Cabral
ang isang pinagmamalaking accomplishment nito, ito ang kauna-unahang babaeng presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers. Kasi yung PICE, ano siya, male-dominated na association. Parang pag sinabi mong PICE, dapat ang president lalaking engineer, civil engineer. Pero hindi. Siya yung kauna-unahang babaeng presidente ng PICE. At ah, dito niya daw ito naging ka-close itong si Engineer David Sanchez, officer din ng PICE. At ito sila ay nagkaroon ng mga transactions. At yun na nga yung sinasabi ni John Vic Rimulya. Ni Sabi ni John Vic Rimulya, ano lang 'yan, partner 'yan ni UC Cabral itong si David Sanchez. Sa kanya nakaregister yung pag-aari ng Ayon Hotel bago bininta sa tao naman ni Eric Yap. Ngayon, bininta ito sa isang nagngangalang Ruben Tan. Ruben Tan. Si Ruben Tan, tao naman ni Eric Yap. Ano ang mga patunay? Maraming mga pag-aari at transactions itong si Ruben Tan na actually kay Eric Yap. Ang mga korporasyon ni Eric Yap, bahagi itong si Ruben Tan. Nung tumakbong congressman itong 2025 si Eric Yap bilang congressman ng Lone District ng Benguet, may kalaban siya na pinitisyon nila for disqualification. Ang nag-file ng disqualification, ang petitioner, itong si Ruben Tan. At siya kanya na ngayon nakapangalan, yung yung Ayon Hotel. Kaya, kumbaga lumilitaw dito sa tanong, kung nagpakamatay nga si UC Cabral, bakit sa Baguio pa? Kaya bakit doon pa sa Baguio, Benguet? Kasi malapit sa kanya yung ano pala siya doon, may mga transactions pala siya doon. Based yan sa sinasabi ni John Vic Rimulya. Yun daw yung At na tinanong din yung NBI, ganun din yung investigasyon nila. Ganun din yung investigasyon nila. Dito siguro mauunawaan yung stand ng pamilya ni Cesar Cabral. Ang sabi ni Cesar Cabral, ayaw niya ng pag-usapan yung tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Basta't naniniwala siya ito'y naaksidente, wag nang i-autopsy kasi hindi naman sila wala naman daw silang question na kung foul play man ito o may ibang may kagagawa nito. Wala, kaya wag na daw i-autopsy. Kumbaga, at saka gusto na daw nila maiuwi na sa Metro Manila, sa Quezon City. Kung dito natin maunawaan na bakit gusto ng pamilya ng Cabral na wag nang masyadong lumaki ang issue. Siguro alam nila yon na lalabas itong mga ganito tulad nitong mga ari-arian na ito na nagiging kontrobersyal ngayon. At itong posibleng transaksyon, mga mga transactions at link. Itong mga link ni Eric Yap at saka ni Cabral, lalo na yung controversial na rocknetting project na noong panahon ni Duterte, na si Cabral din, yung mga korporasyon din ni Eric Yap ang nagsagawa. Nung panahon na yan, Appropriations Committee Chair si Eric Yap. At nasa planning na rin, Undersecretary for Planning na rin ng DPWH si Cabral. Kaya, kumbaga siguro, alam ng pamilya Cabral na lalabas itong posibleng mga ugnayan, link ng mga transactions nito ni yumaong UC Cabral at saka ni Eric Yap. So actually, pagtatapos nito, siguro pagpasok ng taon, malalagay talaga sa alanganin itong si Eric Yap. Kasi siya ngayon yung nasa hot seat dito. Yung mga pinag-uusapang mga ari-arian na nalantad sa pagkamatay ni UC Cabral, nalilink kay Eric Yap. Kahit yung lugar na lang na kung saan nagpakamatay di umano itong si UC Cabral ay bahagi noong kontrobersyal na mga rocknetting projects ni Eric Yap na pinunduhan ng DPWH kung saan mataas na opisyal si UC Cabral. Kaya talaga ito So dito ito ngayon yung mga lumilitaw kaya yung pagpunta niya sa Baguio Benguet hindi naman lang 'yon. Kaya marami kasing nagtatanong, kung nagpakamatay nga si UC Cabral, bakit sa Baguio Benguet? Bakit pumunta pa siya doon?
Ito na ngayon, unti-unti nang lumilinaw itong mga bagay na 'to, hmm. Ano rin 'yan siguro 'yan din yung bumagabag sa ano, na isip ni dating UC Cabral na sa kanya na kasi yung imbestigasyon, eh, pinatawag na siya ng Ombudsman nung December 3, pinatawag na siya ng ICI nung December 15, hindi nga lang siya sumipot. Pero pagpasok ng 2026, iimbestigahan na siya at lilitaw ito, lahat ng ito lilitaw din, eh. Kaya naano niya na rin 'yan, na siguro nakita niya na yang mga ano, hindi na talaga maiiwasang lalaki ang isyung ito. Okey, mga kabunyug, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.